Hallelujah! Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama po natin sa gabing ito ang Consuming Fire Radio Ministry. At ito po ang bahagi ng ating prayer line na magpapahiwatig tayo ng banal na salita. At bago ko po tawagin si Pastor Mel, ay inaanyayahan ko si Sister Claire na magbukas ng panalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for this prayer line, Lord God, that we can come and pray for your people and stand in the gap for your people. Lord, we ask for your Holy Spirit's presence and anointing as Pastor Mel brings forth the word that you have given him to share with your people tonight, Lord. Lord, anoint his lips, Lord God, and Lord, speak through your vessel today, Lord. Speak to us through your vessel, Lord God, and Lord, we pray that your name would be glorified, honored, exalted, and lifted up on this prayer line. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pastor Mel? Hallelujah! Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang iyong lingkod, si Pastor Mel. Ang tatalakayin natin sa gabing ito ay ang pamagat na ang tamang pananampalataya. Ito po ang pamagat ng ating mensahe sa gabing ito, ang tamang pananampalataya. Kinuha po natin ito sa aklat ng Hebreo 11 at ika-6 na bersikulo. Kapitulo 11, ika-6 na bersikulo. Tayo po muna ay magsisimula ng panalangin bago ipahayag ng Panginoong Hesus ang ating tatalakayin sa gabing ito na ang pamagat ay ang tamang pananampalataya. Aming Ama, sa pangalan ni Hesus at sa kapangyarihan ng mahal na Espiritu, salamat sa iyong pagmamahal at sa iyong kabutihan na minsang pangmuli ay pinagkalooban mo ang iyong mga anak ng pagkakataon upang magkatipon-tipon sa iyong harapan at mabigyan ka ng papuri, pagsamba, mga panalangin at pagpapahayag ng iyong banal na salita sa pamamagitan ng iyong lingkod. Ako po ay narito sa gabing ito pang ipahayag ang katotohanang ang tamang pananampalataya. Panginoon, pahiran mo po ako ng iyong mahal na Espiritu upang maipahayag ko ang tamang kapahayagan ng iyong banal na salita sa gabing ito. Buong puso at kaluluwa, Panginoon, na ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng pagpapupuri, lahat ng karangalan, lahat ng pagsamba, lahat ng pasasalamat sa gabing ito na iyong itinakda. Sa pangalan ni Jesus na nagbigay ng kanyang buhay, nag-alay ng kanyang dugo at nabuhay na muli sa pamamagitan ng mahal na Espiritu at kapangyarihan ng ating Ama. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dadako sa aklat ng Hebreo, kapitulo 11, versikulo 6. Minsang pangmuli, ang pamagat ng mensahe ngayong gabi ay ang tamang pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya? Maganda ang sagot sa aklat ng Hebreo sa gabing ito. Ang pananampalataya ay katibayan, nasa bersikulo 1 po tayo, babasahin ko lang. Ang pananampalataya ay katibayan sa mga bagay na inaasahan at katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. Dalawang mahahalagang salita ang nais kong bigyan ng pansin ngayong gabi. Katibayan at katiyakan. Katibayan at katiyakan.
Ganyan daw ang pananampalataya. Sa ibang salita, ang isang sumasampalataya ay hindi umaasal lamang na ang kanyang sinasampalatayanan ay mangyayari, kundi siya ay may katibayan na iyon ay mangyayari. At bagamat iyon ay hindi nakikita, siya ay may katiyakan sa katotohanan noon. Ang salitang katiyakan ay galing sa salitang Grego na ginagamit patungkol sa titulo. Halimbawa lang, bumili ka ng isang lote. Bagamat hindi mo pa nakikita, binigyan ka ng mga kasulatang nilagdaan mo. Gayon din ng nagbili. Pagkatapos niyon, ang lupa ay pag-aari mo na. Ngunit hindi mo pa nakikita iyon. Paano iyon magiging iyo? Maaring may magtanong, tama, ngunit hawak ko ang katibayan, ang mga papeles ay nasa akin. Ito ang sagot mo dahil may buo kang katiyakan. Pag nananampalataya sa ating Diyos, hindi maaring maging ganap. Kaya nga, ang una ay may kinalaman sa isipan. Alam mo, ang iyong sinasampalatayaan ay totoo. Ang pangalawa ay may kinalaman sa puso. Nagtitiwala ka sa alam mong totoo. Ito ang pananampalataya. Narito ang isang halimbawa, minsang pangmuli, para maging malinaw na malinaw ang ibig kong sabihin ngayong gabi tungkol sa tamang pananampalataya. Ipalagay natin kayo'y may isang lugar na gustong-gustong pagbabakasyonan ng iyong pamilya. Balita ang kagandahan ng lugar na iyon na dinadalaw ng maraming turista mula sa iba-ibang bayan at bansa. Pagkatapos dumating ang pagkakataon na kayo'y makapag-ipon ng sapat. Okay? Nakapag-ipon ka na ng sapat upang makapunta ka sa gusto mong babakasyonang lugar. So, kaya nga, dala na ninyo ang isang mabigat na malita na puno ng iyong kakailanganin sa pagbabakasyon. Nagtungo kayo sa istasyon ng bus at nakita ninyo ang bus na papunta sa inyong paruroonan o yung pagbabakasyonan ninyo. Ngunit nag-aalangan, parang ayaw ninyong sumakay. Nag-aalala kayo na baka masiraan ang bus o kaya naman ay maaksidente. Kaya nga kinausap ninyo ang chopper ng driver o ang driver at tiniyak niya sa inyo na talagang doon nga siya pupunta at walang anumang diferensya ang sasakyang kanyang minamaneho. Siya raw ay isang napakaingat na driver na hindi kailanman nagkaroon ng aksidente sa pagmamaneho. Sa kabila ng lahat ng iyan ay tumanggi pa rin kayong sumakay. Ganyan ang karaniwang ginagawa ng maraming tao sa Diyos. Naniniwala tayo sa Kanya na ang Kanyang salita ay totoo. Ngunit, hindi tayo nagtitiwala ng sapat upang ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Kanya. Hindi kailanman nagbabago ang isip ng Diyos sa Kanyang mga pangako. Lagi niyang tinutupad ang mga iyon. Ang batayan ng ating pananampalataya ay ang katangian ng Diyos at isa roon ay ang Kanyang katapatan. Kaya nga magtiwala tayo dahil
iyan ang gusto ng ating Diyos. Punta kayo sa Hebreo, Kapitulo 11 muli, ngunit nasa versikulo 8. Basahin po natin. Dahil sa pananalig o pananampalataya sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y pupuntahan ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humango siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Kaya nga ang mensahe dito sa Hebrew, Kapitulo 11 at versikulo 8 ay dapat magtiwala tayo dahil ang pinanampalatayaan natin ay Diyos na totoo, na hindi nagkakamali. Kaya mahirap maunawaan kung bakit pinipili ng Diyos na gamitin ang isang tao at parang hindi pinapansin na ang iba na may higit na katalinuhan at kakayahan. Bakit pinili ng Panginoon si Abraham? Ito ang kasagutan at inyong mapapansin na ang mga taong ito ay may 3 katangian. Una, wala silang pag-aatubili at ganap ang kanilang pagtitiwala. Pangalawa, simple ang kanilang pananampalataya. Pangatlo, lahat ng kanilang pag-aari ay binigay at linalaan nila sa Diyos na walang pasubali. Ganyan ang ipinakikita ni Abraham dito sa ating aklat. Ito ang sinasabi ng aklat ng Hebrew. 8 versikulo. Minsang pang muli, sabi dito, dahil sa panananalig o pananampalataya sa Diyos, tumalima o sumunod si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humango siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Napansin ba ninyo dito, mga kapatid, ang huling pangungusap? Sabi sa kanya ng Diyos, humayo ka, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Sandali ninyong pag-iisipan kung ano ang sinabi ng kanyang mga kaibigan. Kaya marahil ay ganito ang kanilang naging usapan. Dahil sumunod si Abraham sa pananalita ng Diyos at siya ay nananampalataya sa sinabi ng Diyos sa kanya. Ngunit ang mga tao, pansinin nyo, ang mga tao, mula nang sumunod ka sa iyong Panginoon, may sasabihin sila sa iyo. Kaya ito, napansin namin, palagay ko ito ang sabi ng isa sa kanya, napansin namin na naghahanda kang umalis. Saan kayo papunta? Siguro ito ang sabi ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga kamag-anakan kung saan pupunta si Abraham dahil hindi niya alam ang kanyang patutunguhan. Marahil ang sagot ni Abraham ay, hindi ko alam. Marahil kasi hindi naman sinasabi ng Diyos kung saan siya pupunta. Siguro sabi sa kanya ng Panginoon, sumunod ka lang sa akin. Siguro ang sagot ay talaga, at paano kayo kikita ng iyong ikabubuhay? Maaring ito ang tanong ng mga mahal na sa buhay ni Abraham. Paano ka mabubuhay doon sa patutunguhan mo kung hindi mo alam ang gagawin mo? Siguro sabi ni Abraham, hindi ko alam. At ano ang iyong balak gawin sa susunod na 5 taon? Siguro sabi ni Abraham, wala, hindi ko alam, susunod lamang ako sa Diyos sa bawat hakbang. Sino mang gagawa ng ginawa
ni Abraham ay tiyak na pagtatawanan at ipapalagay na kulang-kulang. Maaaring ito ang sasabihin sa inyo kung kayo ay susunod sa mga direksyon ng ating Panginoon. Marahil sinabi sa inyo, huwag ka na magtrabaho. Sumunod ka lang sa akin. Ito po ang nangyari sa akin, sabi ng Diyos. Huwag ka na magtrabaho, sumunod ka lang sa akin. So ito rin ang nangyari kay Abraham. Basta pumunta ka sa lugar na ikaw ay ililid ko o patutunguhan mo na wala akong sinasabi kung ano ang gagawin mo. So kung alam nyo si Oswald Chamber, isang example na siya ay mangmang dahil sa kanyang pagpapasyang maging misyonaryo at iwanan ang kasaganahan ng buhay sa Amerika. Si Oswald Chamber ay may kakayahan ang kanyang pamilya. Ngunit nagpasya siya na maging misyonaryo dahil ito ang sabi sa kanya ng Diyos. Hindi ako kabilang sa maraming uri ng mangmang, sabi niya. Isa lamang uri, ang uring sumasampalataya at tumatalima sa Diyos at nagtitiwala sa Diyos. Ito ang sabi ni Oswald Chamber. So natuklasan ba ninyo dito sa mensahe na ang pagtitiwala ay hindi nangangahulugan na maliwanag ang lahat sa inyong isipan? Nagtiwala ka nga, ngunit hindi mo alam ang iyong patutunguhan gaya ni Abraham. Ang kailangan lamang ay ang magkaroon ng ganap na pagtitiwala sa Diyos. Oras na matutuhan ninyo na ang Diyos ay maaaring pagkatiwalaan, kamangmangan man ang sasabihin ng iyong mga kaibigan o kamag-anakan o sabihin man nilang kulang-kulang ka, ang Diyos ay magpapatuloy na magbibigay ng liwanag sa iyong patutunguhan. Kaya nga maraming hindi nakakaintindi kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, na ikaw ay sinugo ng Diyos upang gampanan mo ang dapat mong gampanan habang ikaw ay nandito sa lupang ibabaw. Kaya nga para sa isang anak ng Diyos, ang pagtiwala ay hindi isang mungkahi lamang, ito'y isang utos. At pag kayo'y inutusan ng Diyos, mayroon lamang dalawang bagay na maaring mangyayari o kaya niyong gawin. Ang ating ehemplo ngayon ay si Abraham. Si Abraham ay mayroong ding pagkukulang, ngunit siya ay masunurin. At iyon ang ginantimpalaan ng Diyos. Kung ikaw ay masunurin at ikaw ay may pananampalataya sa Kanya, ikaw ay bibigyan ng gantimpala ng Diyos. Iyon din ang Kanyang gagawin sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa gabing ito, dito sa ating prayer line live. Oras na ikaw ay mayroong pananampalataya sa Diyos, ano ang mangyayari sa iyo? Dahil si Abraham nga ay pinagtawanan ng kanyang mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Akala nila ay kulang-kulang si Abraham dahil papunta siya sa paruroonan niya na hindi niya alam. Ngunit may tiwala siya sa Diyos. Siya ay may pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, sa oras na ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, ikaw ay susubukin. Dadaan ka sa mga pagsubok. Punta po tayo sa unang Pedro, First Peter, unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7. Ito po ang sinasabi dito. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan
sapagkat siya ay kumukup-kup sa inyo. Minsan pang muli, sabi dito, ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat siya ay kumukup-kup sa inyo. Wika ng isang bata, example. Sabi niya, ang pananampalataya ay paniniwala sa isang bagay na alam ninyong hindi totoo. Ngunit, pinapangarap ninyong maging totoo. Ito ang sabi ng isang bata. Ganyan ba ang pananampalataya? Ha? Ganyan ba ang pananampalataya? Alam kong hindi sasang-ayon si George Mueller. Hindi ko alam kung kilala nyo si George Mueller. Bantog na sa kanyang pananampalataya, palaging sinasagot siya ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, sino si George Mueller? Siya ay ipinanganak noong nakaraang siglo sa Alemanya habang siya ay nag-aaral sa isang kilalang pamantasan. Siya ay naanyayahan ng isang kaibigan sa kanilang bahay. Doon niya unang nakitang lumuhod at nananalangin ang isang tao. First time na nakita niya na may nananalangin. Ito po ay si George Mueller. At iyon ang nagpakita sa kanya ng kanyang pangangailangang spiritual hanggang siya ay maging isa ring Kristiyano. Ginugol ni George Mueller ang kanyang buhay sa gawaing Kristiyano. Ngunit, ito na mga pagsubok, ngunit, kaiba sa maraming nasa ganyang gawain ngayon, hindi siya kailanman humingi ng salapi sa tao. Okay? Naintindihan nyo, hindi siya humingi ng abuloy maski kanino man. Siya ay sumampalataya lamang. Siya ay sumampalataya lamang sa Diyos upang mapakain at madamitan ang 10,000 mga batang ulila. Alalahanin na mayroon siyang 10,000 na mga ulila, mga batang ulila, walang ama, walang ina. Kaya sinulat ni George Mueller, ang pananampalataya ay katiyakang ang sinabi ng Diyos sa kanyang salita ay totoo. Ang mga salita ng ating Diyos ay totoo. Walang pasubali, walang doubt. At ang Diyos ay kikilos. Alalahanin na ang Diyos ay kikilos ayon sa kanyang sinabi sa kanyang salita, according to His Word. Ang katiyakang ito ay pagtitiwalang ito sa salita ng Diyos, ang lubos na pag-asang ito ay nangangahulugan siya ay may pananampalataya sa ating Panginoon na bibigyan siya ng gantimpala dahil siya ay sumusunod sa mga sinasabi ng Diyos sa banal na aklat. Kaya nga ang pananampalataya raw ay paniniwala sa sinabi ng Diyos. Sabi ni George Mueller. Tama. Ngunit kahit iyan ay nagbibigay rin sa atin ng problema. Ano ba ang problema? Ano ba ang mga pagsubok kung ikaw ay may pananampalataya sa ating Diyos? Ang isang bahagi ng suliranin ay ginagawa nating komplikado. Ang buhay Kristiyano, samantalang ito ay simple. Kaya nga ang suliranin ay may kinalaman sa ating loobin, sa ating loobing pagkatao. Kaya nga nais nating maging hari ng ating buhay sa halip na magtiwala sa mga pangako ng Diyos at sundin ang alam na nating dapat gawin. Hindi nakapagtataka kung bakit ipinahihintulot ng ating Panginoong Hesus na subukin ang ating pananampalataya.
oras na tayo ay may pananampalataya, susubukin ito ng ating Panginoon kung ikaw nga ay tunay na susunod sa kanyang salita. Likas sa tao ang ayaw dumaan sa pagsubok. Sino bang gustong dumaan sa pagsubok? Wala. Ngunit likas na ayaw tayong dumaan sa pagsubok. Ngunit tayo'y susubukin ng ating Panginoon tungkol sa ating pananampalataya sa Kanya. Tayo'y katulad ng mga naninirahan sa isang munting bayang Binihana o Japan. Kaya nagpadala ang pamahalaan ng mga helicopter upang ilikas ang mga tao. Makaraan ng ilang biyahe ng helicopter na puno ng pasahero, mayroong isang nag-usisa. Ito ang usisa niya. Gaano karami ang taong naninirahan dito? Sabi niya, mahigit na 115 tao na naglikas. Ngunit 17 lamang pala ang naninirahan doon. Kanilang natuklasan na nagustuhan ng mga tao at sumakay sa helicopter, kaya't sila'y bumabalik. Nasakay ang bangka para lamang makasakay uli sa helicopter. Narito ngayon ang tunay na layunin ng panuntunang ito. Pag kayo'y dumaan sa pagsubok, alalahanin, ang pananampalataya ay ang patuloy na paniniwala sa alam ninyong totoo at ang lumakad sa liwanag na kaloob ng Diyos. Ito'y nangangahulugan na hindi ninyo maaaring maunawaan ang lahat. Ngunit kayo'y patuloy na nagtitiwala sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus. Ito po ang pananampalataya. Imposibleng mabuhay kung walang pananampalataya. Sabi nga sa Mateo Kapitulo 17 at Kapitulo 20, sabi dito, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon mula rito, at ito'y lilipat. Kaya nga imposibleng mabuhay kung walang pananampalataya. Bakit? Ang buhay ay hindi maaring magpatuloy kung walang pananampalataya. Ito'y kailangan sa lahat ng bahagi ng ating buhay, ang pananampalataya. Having faith with God. Kayo'y may pananampalataya sa inyong asawa na kanyang tutuparin ang kanyang mga pangako. Kayo'y may pananampalataya sa inyong mga anak, sa mga magulang, sa mga kaibigan na gagawin nila ang kanilang sinabi. Kailangan ng pananampalataya ng mga pinuno ng bansa gaya ng bansang Amerika sa kanilang pakikipagkasunduan na tutuparin ng bawat isa ang kanilang bahagi. So tuwing tayo'y sasakay sa isang sasakyan ay nagpapakita kayo ng pananampalataya na dadalhin kayo noon sa inyong papupuntahan. Iyan din ang iyong ipinakikita tuwing magpapadala kayo ng sulat sa pamamagitan ng koreo o telegrama o email. Kailangan ang pananampalataya, at kung wala nito ay magiging napakagulo ang buhay natin at marahil ay wala kayong magagawa. Walang pagkakaiba ang buhay espiritual tungkol sa pananampalataya. At ang pananampalatayang kailangan ay walang pagkakaiba, sapagkat ang pananampalataya ay nangangahulugang nagtitiwala ka sa Diyos. Okay? Sa buhay espiritual, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa lumikha sa atin. May mga nag-aakala na sasagutin lamang sila ng Diyos kung sila ay may
malaking pananampalataya. Ngunit iba ang sabi ni Jesus sa Mateo 17 verse 20. Kung mayroon kayong pananampalataya na kasinlaki ng butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon mula rito at ito'y lilipat. Ang kailangan ay hindi malaking pananampalataya, okay? Kundi isang maliit na pananampalataya sa isang makapangyarihang Diyos. Gaano man kalaki ang iyong pananampalataya sa isang sasakyan, patay ang baterya ay wala pa rin kayong mararating. Ganyan din ang pananampalataya sa buhay espiritual. Pag pananampalataya ang pag-uusapan natin ngayong gabi, hindi natin maiwasang isipin ang mga tao sa Biblia na kilala sa kanilang pananampalataya. Example, tulad ni Abraham, tulad ni Moises, tulad ni David, ni Pedro, ni Pablo, at maraming iba pa. Ngunit kung susuriin ninyo ang kanilang buhay, matutuklasan ninyo na marami rin silang pagkukulang. Si Abraham ay nagsinungaling. Si Moses ay pumatay ng tao. Si David ay nangaagaw ng asawa. Si Pedro naman ay 3 beses na nagkanulo sa kanyang Panginoon. At si Pablo ay naging kasangkot sa pagpatay kay Esteban. Kung ito ay naaalala natin, ang dahilan ng kanilang kadakilaan ay hindi sapagkat sila may malaking pananampalataya, kundi natutuhan nilang maglagak ng pananampalataya sa isang dakilang at makapangyarihang Diyos. Simple ang kanilang pananampalataya, ngunit malaki at dakila ang kanilang sinasampalatayaan. Iyan ang mahalaga sa pananampalataya, mga kapatid, sa prayer line na ito. Kung sino at ano ang pinaglalagakan nito, magtiwala kayo sa sarili at kayo tiyak na mabibigo. Magtiwala kayo sa iba at kayo'y malamang na magsisiphayo. Ngunit maglagak kayo ng pananampalataya sa Diyos at matutuklasan ninyong tutuparin niya ang lahat ng kanyang sinabi sa banal na aklat. Patatawarin niya ang iyong mga kasalanan. Bibigyan niya kayo ng kapayapaan. Tutugunin niya ang inyong mga panalangin at pupunuin niya ang iyong tutugunin niya ang lahat ng iyong pangangailangan, lalong-lalo na sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, dito po nagtatapos ang ating mensahe sa gabing ito sa pamagat na ang tamang pananampalataya. Panginoon, salamat Panginoon na binigyan mo kami ng pagkataon upang ipahayag ang banal na salita sa gabing ito, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na dumaloy ang iyong biyaya at katugunan sa bawat pangangailangan ng bawat isa na dumalo dito sa prayer line na ito. Panginoon, dahil ikaw lamang ang aming kagalingan, itinataas namin ang may mga sakit sa gabing ito, Panginoon. Hihipuin mo ang bawat sa amin, Panginoon, na tutuginin mo ang mga kahilingan nila at katatagpuin mo at sasagutin mo ang lahat ng aming pangangailangan sa buhay sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating mensahe. Hallelujah. Amen. Amen. Salamat Pastor Mel sa iyong mensahe sa gabing ito. Muli, ang pamagat ay ang tamang pananampalataya at ang ating mga scripture readings ay galing sa Hebreo chapter 11 verse 6, verse 1, verse 8,
Gayon din po ang 1 Peter 5 verse 7 at Matthew 17 verse 20. Salamat na muli, Pastor Mel. At nasa portion na po tayo ng ating mga prayer requests. Muli, ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry sa gabing ito. At tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. At ito po ang portion ng ating mga prayer requests. Kung sino mang po ang nasa linya na may mga prayer requests o praise report, nakabukas po ang linya para sa inyo. Hallelujah. Sino po ang may mga praise report or prayer request? Pwede kong tawagin si Brother Tom. Brother Tom, you're on the line? Yes. Hi, Brother Tom. Can you have any praise report before you pray? Oh, well, the praise report I have is my daughter. She got her driver's license yesterday. She passed the road test yesterday. Oh, praise God. Thank God for that. And then today she went to an interview and she got the job, you know? Oh. Me freaking That's a out. blessing. Guess what? That's done and over with, right? No. It's a blessing. Hallelujah. You've said the umpteen times you've ever So, Brother Tom, we are, can you lift up the Philippines tonight? Also, all the pastors, all the Only thing it changed Filipino people, especially the ones in That's the only thing it changed. that don't know God yet, and also those who are not born again yet, I mean, and Who you talking to? every Well, I'd really events like that to is have, going on around us in the Philippines. All right? Oh, okay. Thank you. Thank you. Thank you very much. Is God bless you. regular. Father, we just thank you, Lord. Yeah, We that's all praise there you, is. Father. That's We all. lift up the Philippines to you, Lord God. Cheese, just We pray regular for a cheese, mighty not rice outpouring of cheese, your regular, Holy a Spirit slice upon the of regular Philippines, cheese, dear God. We and, pray that you revive the body of baby Christ in the turds. Philippines, Father. We pray you revive the pastors and their families and, Yeah, we and all do. the brothers and sisters in Christ in the Philippines. You fill them Well, with fresh then fire, no cheese then. fresh anointing tonight. Touch them from the top of their heads to the bottom soles of their Yeah, feet. I've had Fill my them with fill of your rice anointing, cheese. Father. Hug them with your love in a special way. Or vegan Strengthen them, cheese, Lord whatever God. you wanna call it. Oh, God, we pray for the people in the Vegan- Philippines who are Catholic, Father, don't cheese, know you as their vegan Lord and cheese. Savior. Oh, God, we pray you'd open their eyes and their hearts So- and save them, dear so how God, who much, are bound by now, Catholicism or bound How by much is old, tradition. what's his name Lord thinned God, out? we pray that you would Yeah. open their eyes and their hearts, Father, You didn't that they see? would know you as their Lord and Savior, Father God, instead of praying to the saints and praying to Mary, Lord. They would pray to you, Lord God. Open their eyes, Father. Open their hearts, dear God. And we also pray for the Muslims in the Philippines and Mindanao, Father. We pray for their salvation, Lord, that you would open their eyes and their hearts, Father. You would save them, Lord God. We pray, Lord, you save people from all economic backgrounds in the Philippines, whether they're rich, whether they're poor, whether they're middle class, whatever education background they have, who don't know you as their Lord and Savior. Oh, God, we even pray for those who are wealthy, that you would touch their hearts in the Philippines and save them, Lord God. We pray for those who are very poor in the Philippines, Father. We pray that you would save them, dear God, from whatever backgrounds, economic background they're from, Father. We pray for their salvation, Lord, that they would be open to the gospel, Lord God. You would open their eyes. You would open their hearts, Father. Oh, God, send a mighty revival to the Philippines, dear God. Send a mighty revival to Luzon, Father. Send mighty revival, dear God, to Mindanao, Lord God. Send mighty revival to Cebu, Lord God, to the Visayan Islands, dear God, and to Iloilo, Lord God, and to, oh God, to Mindoro and to Palawan and so many islands, Lord God, to every island of the Philippines, all the 7,000 islands that there are in the Philippines. We pray for a mighty outpouring of your Holy Spirit, dear God. You would open people's eyes and their hearts even tonight as we pray and intercede for the Philippines. And many lost souls in the Philippines will come to know you as their Lord and Savior, Father. Oh, God, open their eyes, dear God.
And even the Muslims and the Catholics, Father, give them visions and dreams of heaven, Lord. Open their eyes, dear God. Let them see you, Lord God. Show yourself to them in a powerful way tonight, Lord God, in miraculous ways, dear God, that they would come to know you as their Lord and Savior, Father. Oh, God, send great revival, dear Lord, to the Philippines, Father. Oh, God, we even pray for the government in the Philippines, Lord. We pray that you would help them to make the right decisions concerning their people, Lord, and we just pray for their salvation, for the government officials in the Philippines, Lord, the leader of the Philippines and the congressmen and the senators and all the politicians in the Philippines. We pray for their salvation also, Father, that you would open their eyes and their hearts, Father, that, Lord God, that they would not abuse their power or be corrupt, Lord God, or abuse, the money of the people, Lord. But we pray, Lord Jesus, you pray for them also, that you would touch their hearts and save them, Lord. Oh, God, we pray for a mighty revival in every town, every city, every village, every island of the Philippines, Father. Pour out your Spirit in a powerful way tonight. Send great revival, Lord God. Oh, God, thank you, Lord. Let the revival be like a wildfire, spreading every island, spreading every province. Pour out your Spirit, dear God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for improving the economy of the Philippines, dear God, that it's doing better, Lord. And, Lord, we thank you for that, Lord Jesus. We pray that they'll be able to also be able to get oil from the Philippines, dear God, so that they would not have to rely on anyone else, any other country to buy oil. They will be self-sufficient, Lord God. We pray, Father, they'll make discoveries and more newer discoveries, Father, that we thank you, Lord, for raising up the country to be not a third world country anymore, but a second world country, Lord, and that their economy is booming and the tourism is booming again in the Philippines. And we thank you, Lord, for the wonderful, incredible improvements that are happening all over the Philippines, Father. That the economy is really booming and doing well, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. We pray, Lord Jesus, the country would owe no other nation nothing, Lord. They'll be debt-free. They'll be a lender nation, Lord God. They'll be a producing nation. And they would not be a borrowing nation, but they will be a lending nation, Father. You would give them great success. You'll give the economy great success also, Lord. We thank you, Lord Jesus, that, oh God, do miracles there, Father. Thank you, Lord. Touch the people in Tondo. Save them, Lord God. Save the people that live in the squatter communities, Father. Save those who are very poor. We pray for their salvation, Lord, that you would raise them up and use them in a powerful way, Lord. You would save them, Lord. Oh, God, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for giving the Filipino people many gifts and talents, Father. Thank you for giving them wisdom and knowledge and helping them to be very hardworking people, Lord. And thank you for, Lord, for helping them to be very disciplined people, Lord. Thank you, Lord, for letting them have such a wonderful discipline about them, Lord, that they know how to budget their time so wisely, Lord, compared to people here in the United States, Father. Thank you, Lord, for blessing them with many talents, Father, and giving them an incredible resilience, even through persecution, even through terrible weather, like what happened with the typhoon, Lord God. We pray for those people that are affected with the typhoon. We pray for their salvation, Lord. We pray that you bring clean drinking water to them and food and clothing, Lord. Supply their needs, Lord. We pray for their salvation, Lord, that they'll come to know you as their Lord and Savior, Father. Thank you, Lord, for giving the Filipino people such joy, even through tragedy, Lord, that they're not complaining or murmuring, Lord, that they're still able to smile and rejoice, even amidst all their difficult times that they go through with the typhoons and floodings and earthquakes and mudslides and all kinds of crazy disasters that happen there, Lord. That they still are resilient and strong to come back, Father, to be victorious. Thank you, Lord. Bless them in a mighty way, we pray. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Brother Tom. May I call on 917-600?
Sister Marina. Good evening to Hi, you. Sister Lulu. How are you? Hallelujah. Blessed, and I would like to, there is actually a small testimony I would like to give. Okay, and nagpupuri ako sa Panginoon sa gabing ito sapagkat alam natin na napakabuting Ama ng Diyos. He's a good God. And what more we can be sa araw, sa oras na ito kung hindi magpasalamat sa Kanya. He is a good God. My small testimony is about provision. I look up a little bit in the dictionary and I look at the prefix meaning of pro that says before in time. And vision means supernaturally revealed. And the word provision is like, it says foreseeing or supplying of something. And I thought, and I checked, I had a time God gave me about Jeremiah, Prophet Jeremiah 3:15 says that, and I will give you pastors according to his heart, which shall feed you with knowledge and understanding. And Prophet Jeremiah continues at 9, verse 9, 23 and 24 that says, that said the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness. In these things I delight, said the Lord. And also at Philippians 4:19 says that, but my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. We know that over a week ago, that was Palm Sunday to be exact, God brought me to one of your outreaches, Pastor Mel and Sister Marina's outreaches, which is in Elmhurst Hospital, Queens, New York. Had I not choose to obey the still small voice as Pastor Mel invited me to join this prayer line, and I'll be missing quite a big amount of feasting every night as the Word of God being revealed in this prayer line. And that is by His people and by His faithfulness to all of us. And I thank God for that indeed. About 3 months ago, that my heart desire is to be in a group that lifts the name of Jesus and glorify our Father. And God is indeed faithful because the Consuming Fire Radio Ministry in this prayer line has been provided. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah, so Prophet Jeremiah also says that, is not my word like fire and like a hammer that breaketh the rock in pieces? So indeed, Consuming Fire Radio Ministry is here. So thank you, my dear God. And I would like to lift up to God and to our Heavenly Father this prayer line. And my heart is so blessed. So Heavenly Father, I thank you for tonight. We know that you're the creator of heavens and the earth. We thank you for sending your Son, Jesus Christ, to redeem us, and we know that we are redeemed by his blood. Thank you that we are reconciled and that we can come to you tonight, to the throne of grace. We can cry, Abba, Father, because we are your children. Thank you, Lord God, that you freely given your life for our sins. And indeed, we have an access to the Father. Tonight, we bless you, and I bless you specifically, Lord, for this prayer line, because what else we can do after a day of work but to thank you and lift up your name with people who are believers, with people whom we know hearts are pure and cleansed by your blood.
So thank you, Jesus, for that we are one unto you as you covered us by your blood. Tonight, we thank you so much. We pray for this ministry that you have given to our Pastor Mel and Sister Marina and my dear Sister Claire, that you continually covered it by your own presence every night, every message, everything that has been heard over this radio is to glorify you and to give your Son all the glory and honor. So, Father, thank you that when we know that when we do that our needs, whatever it is, has been already been fulfilled because you are a good Father. As a good Father, you said in your word, you will never give us serpent when we ask for bread. So, Father, for tonight, as we lift up to you this prayer line, we are believing that whatever our need, be it known or unknown to this prayer line, that you already been answered. Thank you, Father, because that's who you are. Your heart is to bless your people, those who don't have jobs, those who are looking for places to live. Father, we know that your hands are not short. That God, I've been there before and I know your goodness. I know your testimony. I know who you are, that you can open, you were able to do more exceedingly than we can think of. Father, thank you for tonight because you still open up the time to come to you. Thank you, Jesus. Thank you, oh Father. Thank you for the saving knowledge that you've given unto us. We bless you tonight, Father. We accept your blessing. The heavens are open unto us, O Lord. And you said in your word too, Lord, that ask and it shall be given unto you. Tonight, Father, we ask the presence of your Holy Spirit to be always with us, O Lord, wherever we are at. And Father, you said too that the blessings will follow us wherever we are. We are your children. We are covered by your blood and washed in the name of Jesus. So, Father, thank you. Thank you, Jesus. And my dear God, I will be giving you one song tonight, as it is the song is this: He is able. He is able, more than able, to accomplish what concerns me today. He is able, more than able, to handle anything that comes my way. He is able, more than able, to do much more than I could ever dream. He is able, more than able, to make me what he wants me to be. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. God bless, sister. God bless, brothers and sisters. Amen. Amen. Thank you, Sister Lulu. Next Amen. call on 347-536. Good evening, Pastor Marina. Hi. And everybody. Good evening, Sister Lai, do you have any prayer requests or praise report before you pray? Ang praise report ko, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na patuloy po akong pinagkakalooban ng lakas sa araw-araw at sa pagpapagaling sa aking karamdaman sa tuloy. Amen, amen. So, ang prayer request ko naman ho, kung pwede niyo ipagdasal yung brother-in-law ko, pangalan po, Sunny. May medical issue daw. Yun lang ho. Okay. Thank you. You should have a singing. Sister Claire, can you pray for all the sick and all those undergoing trials or any enemy attacks? All right. Really embarrassing. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for your word, Lord God, that, Lord, we need to have faith, Lord God. We need to trust and believe in what you've promised us in your word, Lord God. Lord, tonight, Lord God,
We want to lift up to you Sister Lila's brother-in-law, Sonny, that, Lord, you would bring complete healing to him, Lord God. Whatever sickness, whatever infirmity he has, Lord God, that, Lord, you would just touch him, Lord, with your healing power, Lord God. And, Lord, tonight we lift up all those who are in need of healing in their bodies, Lord God, that, Lord, you would bring complete healing and restoration to each one of them, Lord God. Lord, we pray, Lord God, that, Lord, as you're our healer, you're our Jehovah Rapha, you're our great physician, Lord God, we bring everyone who needs healing in their bodies to you tonight, Lord God, and we lift them up to you, Lord God, that, Lord, you would touch each one of them, Lord God. Bring wholeness to them, Lord God, restoration, Lord God, and, Lord, heal them from their sicknesses, Lord God. Lord, we also pray for those undergoing trials and tribulations, Lord God, that, Lord, you would help them, Lord God. Lord, you're their refuge and their strength, Lord God. You're their help in the time of trouble, Lord God. Lord, let them come and seek you, Lord God. And, Lord, you will be the one to help them to be delivered from their situation, Lord God. Lord, we also pray for those who are undergoing attack from the enemy. Lord God, we know, Lord God, that greater is he that is in us than he that is in the world, Lord God. And, Lord, we bring your people before you, Lord God. Lord, whatever situation they find themselves in, it may be hopeless, they may be helpless, Lord God, but, Lord, with you all things are possible, Lord God. With you, Lord God, nothing is too difficult or hard for you to do, Lord God. And, Lord, you will be the one to bring them through whatever situation they find themselves in. Lord, you will be the one, Lord, to deliver them from the hand of the enemy, Lord God. And, Lord, tonight, Lord God, we just thank you in advance for answering the needs of your people tonight, Lord God. Thank you, Lord God, that you're the one, Lord God, that we can turn to in our time of need, Lord God. And, Lord, tonight, Lord, we just thank you, Lord, for your presence and your goodness in the lives of your people, Lord God. Lord, we pray and we thank you, Lord God, for all the testimonies and praise reports of what you've done in your people, Lord God, in their lives, Lord God, how you've brought them through, Lord God, how you've delivered them, how you've healed them, and, Lord, how you were standing in behalf of your people, Lord God, that, Lord, you were the one that made things possible for them, Lord. Tonight, Lord God, we just thank you for Glory Tabernacle Church. We thank you for Consuming Fire Radio Ministries. Thank you, Lord, for all our leaders, Lord God, for all the pastors, the ministers that shepherd your people, Lord God. We thank you for each one of them, Lord. And, Lord, we continue to pray, Lord God, that you continue to fill them with your spirit, continue to use them mightily for your kingdom, and, Lord, whatever needs they may have, Lord God, Lord, bring the provision, Lord God, the finances or anything else that their ministries need, Lord God. Lord, thank you for them, Lord. We ask you to continue to bless each intercessor that you've put on this prayer line, Lord God. Thank you, Lord, for your people who stand in the gap, Lord God, and lift up those prayer requests every night, Lord God. We thank you, Lord God, for the body of Christ, Lord. Lord, continue, Lord God, to use them as your representatives, Lord God. Use them as your witnesses to the people who still are far off, Lord, who still don't know you yet, Lord, that they may come to know you, Lord Jesus. Lord, thank you for tonight. And, Lord, we love you, Lord God. We bless you and we glorify your name, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Sister Claire. Pwedeng tawagan ko ulit si Sister Lai.
pwede kang kumanta. Tagalog. Po. Naku. Sige, kahit pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa at siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong araw at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Amen. Amen. Salamat, Sister Laila. Pwede ko nang tawagan si Sister Chit. I want to get it done before it's 14 below zero outside. Sister Chit, naka-on ka na? Nine one 7-2-1-5. I don't want to go outside when it's 45 degrees either. When Carmen was here, it was 67. 917-215. Sister Chip, nandiyan ka? Nakamute yata Hello, siya. Ate Marina, do you hear me? Ate Marina, do you hear me? Yeah, I hear you now. I was in the mute. I was talking and talking, but I was in the mute. I was talking and talking, but I can hear you, but you don't hear me. I was in the mute. But Okay, anyway, pwedeng ikaw na ang magsara, Ate Sister Chip. Pray na rin ng pasasalamat sa ating Panginoon sa mga ginagawa niya sa bawat isa sa atin. Hallelujah. purihin ang Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong mga ginawa sa aming buhay. Salamat po sa buhay na binigay mo sa amin. Salamat po sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa prayer line na ito, Lord God. Oh God, sinasalamat po sa iyong banal na Espiritu na palaging gumagabay sa amin sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon. Oh God, salamat po sa iyong mga milagro na dinilig ang aming mga panalangin sa prayer line na ito. Ama, salamin, Ama. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. At itinataas ang iyong pangalan dito sa aming prayer line, Panginoon. Lord, tinataas po ang bawat pamilya ng bawat isa na nasa prayer line na ito. Oh God, pasasan mo po sila ng iyong biyaya at pagpalain ng kanilang mga pamilya, Panginoon. Ang sambahayan ay bawat isa ay pagbuklodin mo, oh God, na laging lumalakad na kasama mo. Ang mga mag-asawa, Panginoon, ay i-bless mo, Panginoon, Lord God. At bigyan mo po sila ng tunay na pag-ibig na nanggaling sa iyo, na hindi ito mabubuwag ng kahit anumang pagsubok na dumating sa aming buhay, Panginoon, Lord, sapagkat ikaw ang nagpili ng marriage, Lord. Panginoon,
Lord God, gabayan mo po ang bawat pamilya na ikaw ang maging sentro ng buhay. Panginoon, Lord, ganun din po ang aming mga anak. O God, kapunan mo po sila ng banal na espiritu. Ilayo mo po sila sa anumang tukso ng demonyo, sa anumang masasama, Panginoon. Maligyan mo po sila ng sanlibo mga anghel po manguna sa kanila. O God, bigyan mo po sila ng godly na mga kaibigan at godly na mga relationship, Panginoon, Lord. God, bigyan mo po sila ng pure hearts and clean hands, Panginoon. At gamitin mo po ang aming mga anak sa pagpapalawak na iyong kaharian, Panginoon, Lord God. Oh God, marami pong salamat, Lord, sa iyong kabutihan sa aming pamilya, Panginoon, sa iyong mga provision sa bawat isa, sa mga trabaho na binigay mo, oh God, sa mga apartments na binigay mo, oh God, salamat po, Diyos ko. Oh God, Panginoon, sa gabing ito ay sinataas ko po ang bawat isa na nasa linya, Lord. Ganun din yung mga hindi nakarating sa linya at yung mga silent listeners, Panginoon. Oh Lord, katagpuin mo po sila sa kanilang oras ng pangangailangan, Panginoon, Lord, kung ano man po ang laman ng kanilang puso, Panginoon, maging karapat-dapat, Panginoon, sa iyong pagtawag, Panginoon, Lord. Oh God, magmilagro ka po sa bawat isa na ng higit na nangangailangan ng iyong tulong, ganun po, Lord God. Yung mga mag-asawa, Lord, na hindi nagkakaintindihan, pagpalain mo po sila, gabayan mo po sila, Lord. Cause them to seek you with all their heart. Cause them to forgive and to heal, oh God. Cause them to reconcile, oh God. Lord, ikaw po ang maghari sa bawat pamilya, oh God. Oh Lord, na nandito sa linyang ito, Lord God. Ang may sakit po, Panginoon, ay hipuin mo, Lord God. Jesus, Lord Almighty, yung nangangailangan po ng mga apartment, bigyan mo po sila, Lord, ng tunay na matitirahan, Panginoon, Lord God. Oh, wala pong imposible sa iyo, Lord God. Lahat po ay imposible. Yung pong mga anak namin na mahiwalay sa bawat pamilya na makapupunta sa college, Panginoon, Lord. Bigyan mo po sila ng lakas ng loob na maka-adjust sa mga bagong pagbabago sa kanilang buhay at bigyan mo po sila ng mga godly friendships at saka yung Christian club doon sa university na pupuntahan nila, Panginoon, na hindi sila maligaw ng landas. Oh God, kundi palaging kasama mo, Panginoon, alisin mo po ang loneliness sa heart nila, Panginoon. Bigyan mo po sila ng full confidence sa kanilang sarili, knowing that they are not alone, that you are with them, Lord Jesus. Father, oh God, I thank you for what you have done and begun in this prayer line, and you will finish it, oh God. Oh Lord, with what you will say, well done, my faithful servants, Lord. Oh God, bless Pastor Marina and bless Pastor Molo, God. Bless the Glory Tabernacle Church, my God. Oh God, ikaw po ang magbagabay kay Pastor Marina at kay Pastor Mel sa lahat ng gawain na binigay mo sa kanilang mga kamay, Panginoon. Palawakan mo po ito at makahipo ng mga kaluluwa hindi nakakakilala sa iyo, Panginoon, Lord God. Oh God, bigyan mo po sila ng good health and strength and body, Lord. Oh God, at lalong-lalo na po, Panginoon, ang provisyon ng simbahan, Panginoon. Ikaw po ang magbibigay nito at naniniwala kami at nananampalataya kami, Panginoon, na hindi mo sila pababayaan, Panginoon, Lord God. Use Glory Tabernacle to be a blessing to all the people around it, Lord God. Now, Lord Jesus, let your kingdom advance to this church, Lord. Let your anointing flow to Pastor Marlon, Pastor Marina, and Sister Claire, and all the members of the church that you have used mightily, Lord God. Oh God, in whatever ministry that you have called them to do, Lord. And I thank you, Lord, for this prayer line, Lord. Oh God, that distance is not a problem, Lord. But Lord, when we are one in you, seeking you, oh God, there is always the spirit of unity even in this prayer line, Lord God. Father, I pray for all the intercessors today, Lord. I pray for them, Lord, that you bless them, God. You meet their needs, oh God. I pray, my God, Lord Jesus, that you will, oh God, oh Lord Jesus, Father, I'll glorify your name in his life, oh God, that you will have testimony in our lives, that your name will be glorified and magnified, oh God. Oh Lord, whatever your intercessors, Lord, put their hands on, Lord, may you prosper it to glorify your name, to magnify your name, oh God. Oh Jesus, that as we, oh God, pray for other people, you know already what we need, oh God, and that we don't have to tell you, Lord. You already knew, Lord God.
Oh, Jesus, you are good and faithful to our lives, and we love you and we thank you. Bless this prayer line, Lord God. Oh, God, let your kingdom advance through this prayer line throughout the world, oh God, that many, many souls will come to the saving knowledge of Jesus. Oh, Father, we thank you. We bless you. Bless this prayer line, Lord God. Father, we give you the glory and the praise and the adoration, and we love you in Jesus' name. Amen. 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 Salamat, Sister Chip. At sa ngalan po ng Glory Tabernacle at ng Consuming Fire Radio Ministry, kami po ay nagpapaalam sa inyo sa gabing ito at hanggang sa muli. Bukas sa ganito rin pong oras, 8:30 ng gabi, hanggang 10:00 ng gabi. Paalam po at pagpalain nawa tayo ng mahal nating Panginoon. Tayo po ay magsasara ng papuri. Hallelujah.